Inspector Poro. Sino nag-utos sa'yo? Since hindi ka inutusan ni Colonel Padilla, sino ang nag-utos sa'yo para papasukin yung 2 PDLs kasama yung 3 Chinese nationals? Si Superintendent Padilla po. Paninindigan mo pa rin? Opo. Ha? Opo, Your Honor. Talagang ang sasabihin mo si Colonel Padilla pa rin? Yes, opo, Your Honor. Bakit hindi mo siya tinawagan? Since andun naman pala siya sa quarters, bakit hindi ka nag-report sa kanya? Inspector Poro, mag-isip-isip ka muna ha, bago ka sumagot ha. Sir, Kasi Mr. Chairman, ako, tingin ko, itong taong to may kinalaman. At dahil hindi na nga ma-implement, at ayaw nang implement ni Colonel Padilla, ayaw na implement ni Colonel Padilla, kaya nga niya pinatagal. Ito ang taong itong kinontak para mag-implement do sa loob. Sino ang mas malakas sa inyo ni General De La Rosa kay former President Duterte? Kasi ito yung mga tanong na indirectly tinatanong ng aking mga kasamahan. Ako na lang magtatanong na diretso. Narinig mo yung sagot ni Colonel Garma na maaaring ang motibo mo dahil ikaw daw ay humingi ng tulong at hindi kanya natulungan. Anong masasabi mo naman doon? Your Honor, nung unang punta po nila dun sa Dapicol, actually wala pa kaming number ni Garma. Nagulat na lang ako, pumunta sila doon at binisita ko. Nung pagbisita niya, ang tinanong niya kung nasaan po ba yung mga yung mga Chinese. At sinabi ko sa kanya, nandyan sa foreigners quarter. Sabi ko, bakit Bok? Sabi niya sa akin, meron kasi kaming operation dyan. Okay. Yun ang pagkakasabi sa'yo. Opo. Okay. Baka pwedeng sumingit na Congressman, kaklase lang. sige, Congressman Perez. With in the indulgence of the next interpellator. Kasi Colonel Padilla, I still remember the last time that the first time that we have invited you here, you have mentioned si Inspector Poro. Sinabi niya that kayo ang nag-order, but in your affidavit, sinabi mo that na out of loop ka na doon sa usapan, di ba? Meron kasi binabanggit na ganito, di ba, na hindi mo na nalaman. At as a matter of fact, andun ka sa quarters mo nung mangyari yung krimen, di ba? Yes, Your Honor. It was happened Saturday and it was my rest day. At ang binabanggit mo during that time, kasi nga, ang sinasabi namin yung command responsibility, di ba? Pero you were insisting, not executing pa yung second affidavit mo, you were insisting that it was indeed yung si guard commander, si Poro, ang siyang nag-order na ilipat yung 2 PDL kasama nung 3 Chinese. Am I correct? Yes, Your Honor. In fact, it was written in the blatter logbook. Yes, and I got yung blatter report mo na nandito. Di ba? Kasi you submitted it to us nung kinuha ko at sinasabi mo na hindi mo na alam yung naging desisyon because apparently it took you so long para implement yung order nila. Am I correct? Yes, Your Honor. At in other words, parang sinasabi mo dito na tong si Inspector Poro acted on his own. Am I correct? Yes, Your Honor. Okay. Can we invite Poro? Can you kindly sit down here? Oo nga. Sorry, sir. Sorry, Chairman. Tapusin ko na po to. Inspector Poro, kasi sinasabi mo during that time na si Colonel Padilla ang nag-utos sa'yo. Pero sa kanyang affidavit na sinumpaan ngayon, sinasabi niya na hindi niya na nalaman yung order kasi nga nainip na sila doon sa usapan na i-implement niya yung pagpatay doon sa According to him, ikaw ang nagdesisyon. Now, ngayon, ang tanong ko sa'yo, Inspector Poro, sino nag-utos sa'yo? Since hindi ka inutusan ni Colonel Padilla, sino ang nag-utos sa'yo para papasukin yung 2 PDLs kasama yung 3 Chinese nationals? Si Superintendent Padilla po, Your Paninindigan mo pa rin? Honor. Opo. Ha? Opo, Your Honor. Talagang ang sasabihin mo si Colonel Padilla pa rin? Yes, opo, Your Honor. Ha? So meron kang written order coming from General Padilla? Verbal order po, Your Honor. What? Verbal order po. Ano na? Verbal? Verbal order po, yes. O how can you prove to us na yung verbal utos sa iyo? Paano mo papatunayan sa amin? Ang totoo po yan, Your Honor, mayroong siyang inutusan na empleyado rin po. Sino yung inutusan niya? Si Officer Landro Hasim. Okay. Nung ginawa ko yung report ko, Your Honor, sa office, nung nadala na sa loob yung mga Chinese, dumating itong si Landro Hasim sa akin, sa opisina. Sabi niya, sir, mayroong instruction si Sir Jerry. Ipagsamin sa isang silda yung Chinese at saka yung 2 PDL natin.
Dahil doon, tinawag ko ngayon yung ship commander, Mr. Villajos. Sabi ko, sabi ko sa kanya, ilagay mo sa isang silda yung 3 Chinese at saka yung 2 PDL natin, si Mudadaro at saka si Tan. Tapos doon, Your Honor, nung natapos ko na yung report ko, kasi nga Sabado man yun, hindi man hapon na, yung mga confiscated item na na-confiscate, dinala ko doon sa bahay ni Sir Jerry Okay, Padilla. Inspector Poro, in the hierarchy of the decision making, pang-ilang ka sa Pangatlo po, pagdidesisyon? pangatlo, Your Honor. Pangatlo ka. Opo. Ang deputy si Quinto. Opo. Di ba? Yes, Your Honor. Opo. Ngayon, sinabi sa iyo nung taong yon, Yes, Your di ba, Honor. na ilipat yung dalawa doon sa Chinese. Yes, Your Honor. Bilang the third highest ranking official doon sa colony. Bakit hindi mo sinabi kay Quinto? Ba't hindi mo siya kinausap? Noong panahon na yun, Your Honor, on leave, dito sa Sino on leave? NBP na yun si... Sino on leave? Sa NBP noon na may OB pala si si Quinto, Pialis Quinto, Oh. siya, naka-OB sa NBP, kaya wala siya. Noong panahon na yun, At Your ito Honor. naman- Si Sir Jerry, doon sa bahay nila. Oh, ba't hindi mo siya tinawagan? Hindi, pagkatapos yun, Your Honor, ito, pagkatapos na bigyan ko ng instruction yung ship commander, mayroon ng instruction... Tanong ko lang sa iyo, Opo, Poro, opo. bakit hindi mo siya tinawagan? Since andun naman pala siya sa quarters, ba't hindi ka nag-report sa kanya? Please. Alam mo, Inspector Poro, mag-isip-isip ka muna ha, bago ka sumagot ha. Sir, Kasi pwede- Mr. Chairman, ako, tingin ko, itong taong to, may kinalaman. At dahil hindi na nga ma-implement, at ayaw ng implement ni Colonel Padilla, ayaw na implement ni Colonel Padilla, kaya nga niya pinatagal, ito ang taong itong kinontak para mag-implement doon sa loob. So, mag-ingat-ingat ka, Inspector, Inspector Poro, no? Kasi kapag hindi mo inayos yung mga sagot mo dito, sisiguraduhin namin sa susunod, maiiwan ka dito sa kongresong ito. Okay? Sir, Sige, pwede Mr. po Chairman, maraming pwede po- salamat. Thank you, Congressman Fernandez. You want to speak? Anong sasagutin mo? Kasi nung una, di ba natapos ko na yung report ko, may instruction na dalhin ko sa bahay ni Sir Jerry yung mga confiscated. Pagdating doon, Your Honor, tinanong niya ako nilagay mo ba sa isang silda yung mga PDL at saka yung... Sino nagtanong sa'yo? Si Sir Jerry. Oh, Tinanong niya ako, alam mo, kanina kausap mo yung isa na inutusan niya. Tapos ngayon sasabihin mo siya. paghatid Alam mo, ko po- Mr. Chairman, Sir, stop talking. No? I think this person, Mr. Chairman, is also lying. And I think this is the person that they contacted inside. Because pwedeng-pwede siya, he is the third highest ranking official. Makakarekta ka na eh. Andun siya eh. Ba't hindi mo nirekta? Ito ang missing link natin dito, Mr. Chairman. Itong si Inspector Poro. And ingatan mo pagsasagot mo dahil mamaya tatanungin ka pa namin ulit. Mr. Chairman, that's it muna for the meantime. Thank you, Congressman Fernandez. Yes, Mr. Chair. Sino ang mas malakas sa inyo ni General De La Rosa kay former President Duterte? Kasi ito yung mga tanong na indirectly tinatanong ng aking mga kasamahan. Ako na lang magtatanong ng diretso. Definitely, Mr. Chair, mas malakas po si Sir Bato, Mr. Chair. Senator Bato, Mr. Chair. Kasi napilit ka niya na mag-retire early. I believe otherwise, Colonel. You know why? Narinig ko na minsan yung sinabi ni Bato. Meron pang isang opisyal na mas malapit sa tainga ni former President Rodrigo Roa Duterte. Hindi mo ba narinig yon? Hindi ko po narinig, Mr. Chair. Huwag kang umiti sa akin. Ano naman iyo? Sagutin mo yung tanong ko. Kasi totoo naman sinabi yun. Di ba? Possibly, Mr. Chair. Abi ka pa rin? Possibly po. Hindi ko po narinig na sinabi ni Senator Bato, ayaw mong Mr. Chair. magsinungaling ng todo-todo. Kasi sinabi talaga ni Senator Bato yun. There is somebody in the PN who is nearer the ears of the President. Hindi nga siya nagbanggit ng pangalan, pero merong alingas-ngas kung sino yun. Now, Madam Garma, you have always denied na close ka sa Presidente. Pero there had been reports na ikaw ay nakakadiretso doon sa Malacanang. Basta dumaan ka kay Senator Bongo. Yes, Your Honor. Yes. So, ang tanong ngayon ng karamihan sa aking mga kasama kanina, sino po ang mas malakas kay Presidente sa inyong tatlo? Si Senator De La Rosa, Colonel Leonardo, or Colonel Garma? Siguro yung mga tao na present ngayon, nanonood, kayo na po ang bahala mag-determine kung sino po ang mas malakas. Kasi sa akin, meron po akong sariling panukala o pag-iisip kung sino. Now, may I request Jail Captain Poro? Yeah.
the third in command of the Davao Penal Colony, and the one in charge of the Bartolina. Yung in charge sa Bartolina, ikaw yung tinanong ko nung previous hearing. Yes po, Your May I ask the PNP first, before I go to my main topic, why can't you not produce? Do you not know where he is? No, sir. For now, sir, I cannot. I have no idea for now, sir. I cannot answer you the question, sir. May I ask COMSEC if the PNP was directed na invite? And yung PNP, naibigay nyo ba yung invitation sa kanya? If I may, Congressman Acop, I was advised by Colonel Cunanan that he assisted the committee secretariat in extending the invitation to Art Narsolis in several addresses. And one of those addresses that they delivered the invitation, it was the son who received the invitation. And unfortunately, when they were asking for the contact number of Mr. Art Narsolis, the son did not cooperate with the PNP. So maybe in the next hearing, we will have to ask the PNP and the NBI to bring him to the committee because he has already been cited in contempt. There's a system in the Philippine National Police so that the PNP can be assured na yung mga retirees po ay buhay. Lahat po ng retirees may kabady. In my case, ang kabady ko po yung security officer ko. And every 3 months, I think, kumukuha sa ng litrato kasama ko para masabi, may hawak ako na dyaryo o kaya kalendaryo para makita na buhay ako nung araw na yon. So, bakit nahihirapan ng PNP para hanapin siya? General Sandoval, can you... Yes, sir. Based on our coordination with PRBS, sir, Kailan po nag-retire si SP4 Narsolis? August 2021, sir. 2021. Yes, sir. August. Hindi ba I do not know if it is true now, pero ang lump sum mo, hindi ba 3 years lang? Would you know that? Yes, sir. Oh, hindi ba? Yes, sir. But the pension is not yet being received by the subject personnel, sir. Hindi pa ganon. Wala pa, sir. Hindi pa siya nagpe-pension, sir. When would it start? On process pa lang, sir. I don't know when will it start, sir. But Kailan? based on PRBS, sir, naka-process naman, sir, yung kanyang pension. Hindi yun ang punto ko. Sabi nyo, nag-lump sum, pero I know for a fact, kung hindi pa nabago yung yung sistema natin, ang pwede mo lang i-lump sum ay 3 years. After which, you will receive your monthly pension. Di po ba? Yes, Your Honor. Yeah. O kaya, hindi nyo lang alam kung paano siya hanapin. As explained naman, sir, na nahanap naman, sir, yung anak kanina, but uncooperative, sir. Okay. Thank you. May request that the Attorney Galicia of the NBI would take note of what would be taken. After the numerous hearings of this Quad Committee on Extrajudicial Killing, nandito na po lahat yung major players ng conspiracy to commit murder doon po sa Davao Penal Colony. Ang absent na lang yung tao na hinahanap natin, Arthur Narsolis, na tauhan ni Colonel Leonardo at naging tauhan din ni Colonel Garma. Would that be true, Colonel Leonardo and Colonel Garma? Correct po, Mr. Chair. How about Colonel Garma? Yes, Mr. Chair. Would that be correct? Yes, Mr. Chair. Correct po, Mr. Chair. Yes. So, si Colonel Leonardo ang nag-assign kay SPO4 Narsolis na kasama nyo noon pa sa PCSO. I believe meron pong covered by orders, Mr. Yeah, I Chair. know. Pares tayong galing serbisyo, kaya alam ko naman na may orders niyan. Ang sinasabi ko lang ay yung katotohanan na si SPO4 Narsolis na kasama nyo pa noon pa ay na-assign sa PCSO. Under what conditions, I do not know whether it's in accordance with protocols of the PNP. Hindi ko alam yon. Na pwedeng i-assign ang isang pulis sa civilian agency. So, I do not know how you did that. But be that as it may, nandito na po lahat ang kwan. Nandito yung superintendent ng penal colony, nandito yung 3 PDL na narinig nyo na lahat yung testimony nila. Nandito na rin yung kasamahan ni Superintendent Padilla, si jail captain na ba, iho? Jail Captain Poro, at saka yung in charge ng Bartolina. Kasi yung conspiracy to commit murder
sabi po nila ay nag-start nung pumunta si SPO for Narsolis at kontakin yung kaklase niya ng high school. Inamin ni PDL Tatatan, nakaklase niya sa high school, at kinausap niya tungkol sa isang operation sa loob ng Davao Penal Colony. Yun po nangyari. Now, yung operation na yun na sinasabi involved the killing of 3 alleged Chinese drug lords. Now, PDL Tatatan contacted PDL Andy Magdadaro to help him accomplish the plan. Nandun naman lahat sa affidavit nila, subscribed and sworn to. Now, this operation resulted to the killing of the 3 Chinese drug lords. How did this happen? There was a statement by PDL Tatatan na sinabi nila kay SPO for Narsolis na mahirap gawin na patayin yung 3 simply because magkaiba ang lugar nila. Yung foreign nationals na nakakulong sa ibang lugar, yung mga locals na sa ibang lugar. So this information was relayed to SPO for Narsolis. Sabi ni SPO for Narsolis, ako nang bahala. What followed was galugad operations. Tama, Jail Captain Poro? You Opo. conducted 2 galugad operations. One, doon sa selda ni na PDL sa Tata and Andy, and doon sa foreign nationals. Yes, Your Honor. You stated or you answered that under oath. Yes, opo, Your Tama. Honor. Opo. Okay? Now, sa galugad operations na kinonduct, ang nakita nyo ay empty shabu sachet. Opo, Your Honor. Empty shabu sachets. Opo. Walang shabu, kundi sachet lang. Tama? Opo, Your Honor. Yes. And naggalugad din kayo, nag-conduct kayo ng galugad operations doon sa foreign nationals. Tama? Tama po, Your Honor. Ano po ang nakita nyo, ang nakuha nyo doon sa 3 foreign national PDL? May mga cellphone, pocket wifi, charger, pati po mga playing cards po, Your Honor. And because of these violations, according to you, Walang ano po, Your Honor. SOP kasi, Your Honor, pagka nakabiolate ng prison rules, pwede na po ilagay kagad doon sa preventive cell. Pero ang nakalagay po doon, Your Honor, yung ship commander po. Tinurbo ko sa ship commander. huwag ka nang umiwas, iyo. Opo. Kasi kahit na papaano, sasabit ka. Huwag ka nang umiwas. Iiwas ka pa. Di ba? Do not justify anymore, iho. Kasi nandun pa lang sa pagsasagot mo dito sa katanungan namin and your answers were all under oath, may sabit ka. Sinasabi ko na sa iyo. Also, during that time, according to the one in charge of the Bartolinas, there were 6 Bartolinas there. Tama? Iho, yung in charge ng Bartolina. Sinagot mo sa akin noon 6. Yes po, Your Honor. 3 malaki, 3 maliit. Yes po, Your Honor. Oh, tama, yung sagot mo. Tapos, what is startling about your statements would be the fact na yung 5 Bartolina, punong-puno, sobra na yung mga tao na nandun. That was your answer sa aking pagtatanong nung nandun ka nakaupo. Yes po, Your Oh, Honor. so, punong-puno. Pero ang sinagot mo, doon sa selda number 6, 2 lang ang nandun. Tama? At ang 2 nandun ay si PDL Tata at saka si PDL Andy. Correct? Yes po, Your Honor. Ang tanong ko, bakit punong-puno yung 5 na selda ng Bartolina? Bakit hindi nyo dinala doon sa selda number 6 na 2 lang ang nandun? Hindi mo masagot nun. Hindi. Ang sagot mo sa akin nun, if I remember it perfectly, hindi ka naka-duty. It's on record. Your Honor, hindi po ako naka-duty ng August 13 Kaya nga, yun ang po. sagot mo sa akin noon. Ang sagot mo, nung tinanong kita, bakit punong-puno yung 5 selda, doon sa pang-6 na selda, 2 lang andon, dapat transfer mo, di ba? Kung wala kayong plano, dapat pinuno nyo yun. Pero in-reserve nyo yun para doon sa 2, kay Tata Andy at saka PD Tata. At doon nyo dadalhin din o dinala yung 3 foreign PDLs kasama nung 2. Pwede po magpaliwanag, Your Honor. Ano ipapaliwanag mo, iho? Wala pa naman akong
Ang tinatanong ko, hindi ba ganun ang nangyari? Ang pag-a-assign po kasi Akala ng... ko ba hindi ka duty para kaya hindi mo alam? Nung August 13 po ako, hindi duty, Your Honor. Nung Sabado. Kaya Sabado-Linggo man po ang... Kaya nga, Rest day ko. Huwag ka nang umiwas iyo at sabit ka rin. Sinasabi ko na sa iyo. Kasi yung mga circumstances would point to the fact na kaya ko nga tinanong nung araw na yon, ilan ang Bartolina? Ang sagot mo, 6. 3 malaki, 3 maliit. At tinanong ko, ilan ang mga taong nandun? Sinasabi mo nga, sobra, punong-puno. Ang tanong ko sunod, bakit doon sa selda number 6, dadalawa lang nandun, hindi nyo inilagay yung sobra doon? Kasi may plano kayo. Pwede po magpaliwanag, Your Honor. Hindi naman kita hinihingan ng paliwanag. Sorry po. Ang sinasabi ko, kung ano ang sinagot mo sa akin nung tinatanong kita. Di ba? Hindi ba katotohanan o nagsisinungaling ba ako? Hindi po, Your Honor. O, totoo lahat yung sinabi ko. Yes Kasi po. yun ang sagot mo sa akin noon. Yes po, Your Honor. Di ba? So huwag ka nang umiwa. Kasi talagang kasama sa plano na sa selda number 6 ng Bartolina, doon dadalhin yung 2 local PDLs at saka yung 3 foreign PDLs. At doon sila pinatay. Di ba? Ang report ninyo, ano to? Naglaban sila. Yun ang report ninyo. That's why they were charged for homicide. Pero hindi nyo alam. Correct. Mr. Chair, may I move that the NBI and get all the pieces of evidence and documents given to this committee so that they can file the necessary charges against those people who should be charged because of this crime, Mr. Chair. So move, Mr. Chair.